Ano nga ba yung mga posibilidad kung bakit nga ba tayo nahahack yung ating mga account? At ngayon ay ating pag-uusapan ano yung mga dapat nating gawin at yung mga proven and trusted. Iwasan natin na ma-hack yung ating mga account. Before I start this video, don't forget to like, subscribe, and press the notification bell para updated kayo sa mga bago natin upload. Karamihan na sinasabi ng iba na nare-restrict nga po yung mga account nila. Hindi naman nila din alam kung ano yung nga ba yung dahilan at paano nga ba nila ito masusolusyonan. Kasi alam naman natin kapag wala naman talaga tayong mga ina-upload na video or ano man mga sexual content, so dun talaga nagdududa talaga tayo. Pero hindi kasi natin alam na meron po mga ibang nanghahack po ng account po natin. At siyempre yung ating social media account, depende po yan kung ano po bang platform ang inyong ginagamit, is nagkakaroon po ng violation. Iba-iba din kasi yung dahilan kung bakit nga ba ito nangyayari doon sa ating mga account. Maaari kasing meron nag-sabotage po sa atin o kaya naman meron po ng hack doon sa account po natin. Isa din yan sa mga tinitingnan natin factor kung bakit nga ba tayo binibigyan ng matinding violation para nga po maiwasan po natin na magkaroon ng mga violation dun sa ating mga social media. Magbibigay ako ng 3 tips na nakatulong sa akin nung na-determine ko kung bakit nga ba na-hack yung account ko. If ever na meron ba tayo nagawang masama or meron po tayo nasaktan. Maaari kasi maging factor po nito yung pag-sabotage po dun sa mga account po natin. If ever nakilala kasi tayo ng isang tao, syempre alam niya yung identity natin. Isa din yung maaaring dahilan kung hindi man sila makaganti, gagamitin nila po yung mga social media po natin para nga po makapagbiktima. And magugulat ka na lang kasi ngayon magkakaroon ka ng restricted. Tapos wala ka talagang idea or other violation against doon sa iyong social media account. Grabe talaga guys, nakakatakot talaga yon. So ngayon na nga pag-usapan na nga natin yung 3 tips na sinabi ko kanina. Naging experience ko po noon na-hack po yung aking Facebook account. Number 1 is IP address. So Nick, paano nga ba ma-determine yung iyong IP address? Kung paano nga po ba siya natatrack? Unahin na po natin na maaari pong maging cause po nito kung paano nga po ba natatrack yung ating pong IP address is yung public network. Ang public network, alam naman po natin, lahat ng mga network is meron talaga po yung IP address. So kung if ever na maggamit po kayo ng mga public network sa mga public location, public location syempre, ayan, maaring dahilan din nito is pwede po magamit ni user or ng ibang tao yung iyong IP address. So paano nga ba ito? Sa pamamagitan guys ng historical or history na ginawa mo dun. Guys, nagtitrace din yung mga history po natin kapag gumagamit din tayo ng mga network. One time kasi na ginamit din ng hacker yung wifi network na yon dun sa public place. Detect na yung mga data information na maaari po natin ginawa. Pangalawa na maaaring mangyari guys is yung pagpupubliko po natin ng mga impormasyon guys. Isa kasi din yan sa mga way o paraan guys kung bakit nga po ba ma-hack yung ating social media account if ever hindi naman po yan sinabutahin ng mga relatives po natin or yung mga kakilala po natin. Kasi guys, ang pagpapublic po ng mga information or impormasyon po sa mga iiwasan po natin yung pagpapublic po ng mga impormasyon. Kasi guys, kung hindi natin to iiwasan, malaki po yung mga posibilidad na ma-hack nga po yung mga account po natin. Okay lang naman kung yung target mo for business. Pero much possible talaga kung gumawa din ulit kayo ng isa pang account na mag-i-include lang dun sa business po natin. Huwag po natin ibigay yung official account po natin o kaya naman yung mga original account po natin na maaaring maging way po ito para ma-hack po yung ating mga social media account. So para na maiwasan po natin ito, maaaring gumawa po tayo ng mga separate account para nga po maiwasan nga po ma-hack yung ating mga account. So if ever kung ano nga po bang business yung inyong itatayo, ito syempre napakahalaga na dapat natin na malaman kung magbibigay tayo ng impormasyon. Kilalanin na muna natin yung isang tao. Kailangan alamin po natin kung sino nga po ba yung pagbibigyan natin at ano nga po ba yung purpose nito. Kasi isa sa mga importante po ito na malaman po natin, iwasan po na ma-hack po yung mga social media account po natin.
At syempre guys, no, especially guys sa mga link, no, be careful po tayo sa mga nagpa-pop up doon sa ating mga mobile phone or website. Yan po yung mga ginagawa po ng mga hacker para nga po makuha nila yung attention po natin na mag-support doon sa kanilang peking dokumento or doon sa kanilang pinapagawa. At syempre tayo bilang interested, gagawin natin yon. Kung hindi natin kasi yun alam, mapapahamak talaga tayo. And may chance po mag-register po tayo doon sa application na kanilang ginawa. At doon nga syempre ibibigay po natin yung mga details na kailangan po nila. Aring that cost po nito na maikahack pa ng ating mga account o yung mga payment po natin. At yung number 3 na dapat nating malaman guys is yung promotion or fake engagement. Kailangan natin ma-secured na yung pong dokumento natin pong gagawin is may katotohanan po ba yan? Kanino nga po ba yung impormasyon na ating pong gagawin? Kasi minsan hindi natin alam na ibibigay na natin yung buong details po natin. Tapos yung pala, akala nga natin makatotohanan na sinasabi nila ay nanalo ka ng mga cellphone, nanalo ka ng mga gadget, mag-express ka na, wow, napakaganda naman nito, diba? Gumagawa na talaga ng mga hook ngayon yung mga hacker na makuha din nila yung mga attention po natin. And alam ko naman, madami na sa atin, aware na rin sa pagdating sa hack. And pero yung mga proseso kasi, hindi pa rin talaga natin lahat alam. Na yung mga hacker ngayon guys is nagpapatuloy dun sa ganon generation. Mas mahirap kasi mahuli yung mga ganyang kriminal. Kasi yung mga yan, gumagamit po ng mga madaming account, no, para hindi nga po sila ganon matrace. Be aware po tayo dun sa mga nagpa-pop up na message po sa ating mga phone or kaya naman po dun sa mga website. Isa din sa mga maaaring dahilan nito, no, yung virus na ipinapasok dun sa ating mga software na maaari po ma-detect yung data information po natin. Na kahit na minsan nga nakalagay na yan sa database, nalalaman pa rin talaga ng mga hacker. So ganun talaga napakatindi ngayon yung mga hacker. Pangalawa na maaari maging dahilan din nito dun sa natakil natin ngayon na about sa fake engagement. Na kapag nag-order nga po tayo, sasabihin nila na hindi daw po na fully paid, hindi pa daw nabayad. Eh kahit alam naman natin na binayaran naman natin ito sa online. Kaya nga be awareness din tayo. So hindi lang kasi minsan nagpo-focus yung mga hacker dun po sa mga website. Minsan din dumadating din sa point na magawa na din sila ng mga peking product. Labasin nga po nila na meron nga po talaga silang binebenta. Yung iba naman may mga binebenta kaso mga peke. So that cost pa rin din siya ng mga fake engagement. Kung gagamitin po natin yung mga produkto na yan, mas malala yung magiging sitwasyon. Kaya nga napakalaking cost po nito dun sa ating mga social media account. So hindi lang sa pang-hack. Na kapag nasumubok nga po tayo, maaari din po tayo mapahamak. Alamin po natin yung mga application form natin pong ipi-fill up. At higit dito, dun sa mga promotion talaga guys, be awareness talaga po tayo. Kailangan din natin malaman nyo yung mga promotion product kasi baka mamaya peke yan. So something that, so para maiwasan natin na maaari pong maging aksidente. And that's it guys. For more exclusive this video, don't forget to like, subscribe, and press the notification bell para updated kayo sa mga bago natin upload.